Kailangan talaga na tama yung proseso ng pagkakaluto nito para naman ma-enjoy yung sarap at lutong nito. Una ngang gagawin dito, linisan muna ang pusit. Ganitong paraan ng paglilinis para madali lang. Pagkahugot nga ng shell nito sa loob, dahan-dahan ding hugutin yung ulo nito. Tanggalin ng tinta at yung mga malalambot na parte nito. Ito namang bibig niya, pigain lang ng ganyan no, para mapalabas. Sunod nang gawin dito, talupan na yung balat nito. Ganyan lang oh. Pagka ganyan nga, yung paraan ng pagtatalop dito, mabilis lang talaga. Dahan-dahanin lang pala yung paghila dun sa balat para makuha ng buo. Ganon din na balatan yung dalawang palikpik nito. Ngayon, hugasan ng mabuti sa loob at labas nito. Saka napatikpikin sa strainer. Ganito lang kalalaki yung gusto ko na pagkakahiwa nito. Mas maganda kasing tingnan pagka medyo malalaki yung pagkakahiwa nito. Sunod dito, timplahan na ang pusit. Maglagay ng konting asin at saka ng konting paminta lang. Konting cooking wine din. Haluing mabuti. Hayang maibabad sa mga rekado ng 15 hanggang 30 minutos sa room temperature. Matapos nga ang 30 minutos, pwede na magprito. Pero bago magprito, lagyan ito ng puti lang ng itlog. Itong pula ay tabi lang para naman sa ibang recipe. Paghaluing mabuti, para mas mapadali ang paghahalo, gagamit ako dito ng plastic container. Naglagay ako dito ng 3 kutsara ng cornstarch, 3 kutsara din ng all-purpose flour. Takpan, kusog-kusugin hanggang sa mapaghalo itong mabuti. Ilagay na lahat ng pusit. Mas madali kasi talaga at saka mas maganda yung pagkakabalot ng pusit sa harina pagka ganito yung proseso. Ganyan lang oh. Kusog-kusugin lang hanggang sa makita na nabalot na nga itong mabuti. Ngayon, magprito na tayo. Ito yung unang prito. Magpainit na ng mantika. 3 tasa lahat to. Siguraduhin lang na sapat yung init ng mantika. Pero hindi sobrang init. Isa-isahin lang yung paghuhulog ng pusit sa mantika. Siguraduhin din na huwag sobrang dami. Para naman hindi ito magdikit-dikit. Pagkalagay, huwag din ito agad galawin ng mga nasa 5 segundo. Para naman hindi maglaglagan yung balot nitong arena. Ngayon, pwede na itong balibalik pa rin. Para naman pantay yung pagkakaluto nito. Mabilis lang yung pagkakaluto nito. Nasa 30 segundos lang talaga. Napakahalaga na sa ganitong pagpiprito ang gamit yung malakas na setting ng apoy. Nang sa gayon, tama ang pagkakaluto nito. Malutong sa labas pero makatas at malambot sa loob. Ngayon, pwede nang hanguin. Huwag din mag-alala kung medyo maputla pa yung pagkakaprito nito. Dahil nga sa unang prito pa lang naman ito. Bago nga pala gawin yung pangalawang pagpiprito, isara muna yung apoy. Tanggalin lahat yan yung mga naglaglagan na arena para naman hindi masunog. Ngayon, pwede na yung pangalawang pagpiprito. Gamit dito yung malakas na setting ng apoy. Siguraduhin lang din na bago yung pangalawang pagpiprito, sapat na yung init ng mantika. Ganon din, na sapat lang at hindi siksikan yung dami ng pusit na ipiprito. Yung cooking time nito sa pangalawang pagpiprito, mabilis lang, mga kulang sa 1 minuto. O kaya naman, pagka nakita na ganyan na yung itsura ng pagkakaluto nito, yung medyo yellowish na, okay na yan. Sunod nang gawin dito, yung sarsa nito. Habang pinapainit pa yung lutuan, nilagay ko na yung unsalted butter. 2 kutsara din ng bawang. Gisa-gisahin hanggang sa medyo tostado na yung pagkakaluto ng bawang. Eto na, yung talagang magpapasarap sa lutong ito. Yung pula ng itlog na maalat. Siguraduhin lang na nadurog itong mabuti bago ilagay sa lutuan. Hindi rin sayang yung puti nitong itlog. Gagamitin ko yon sa ibang luto naman. Patuloy lang ang paghahalo hanggang sa makitang bulang-bula na ito. Yung cooking time nito hanggang sa ganyan na yung bula nito, nasa mga 2 minuto. Gamit nga pala dito, nasa medium o kaya lower setting lang ng apoy. Pagkalagay nga ng mga sili, lutuin pa ito ng mga nasa 2 minuto na lang. O kaya naman ay hanggang sa makita na pino na yung itsura ng bula nito. Timplahan na ng pampalasa. Maglalagay ako dito ng konting Cajun powder. Konting asukal din, pambalanse ng lasa. Paghaluing mabuti, tikman para maihusto ang lasa. Kanyaman na. Naku, try nyo man. Hindi kami mapapahiyang magrekomenda nito sa inyo. Paalala lang pala na para maganda ang pagkakabalot ng pusit sa sauce, kailangan talaga na ganyan nakapino yung itsura ng bula nito. Pampasarap ng amoy, maglagay na ng spring onion. Agad nang isunod dito yung calamari. Halu-haluin hanggang sa mabalot ng mabuti ng sauce ang pusit. Gamit dito, medium setting ng apoy. O yan may kaluto na. Pero kanyaman na.